Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. At programang ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page, sa PIA Region 5 Facebook page, at DWZR 828 kHz Zoom Radio. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Yan, magandang araw Bicolandia! Nakatutok ulit kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa at serbisyong salud Bicol no na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa pamumuno ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise mula sa Communications Management Unit ng DOH Bicol. Magandang araw po, ako naman si Carla mula sa DOH Communications Management Unit at kasama din po natin sa technical side si Mr. Jomar Sasaliano. Tayo rin po ay kasalukuyang live at napapanood sa PAA, Region 5 at Radyo Pilipinas Albay Facebook pages at napapakinggan sa DWZR 828 kHz Zoom Radio. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigang pansin ang mga napapanahong mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi rin po natin ang latest na balita tungkol sa kalusugan, kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Ayan. So, Ate Carla, good morning. Good morning, Ate Kamusta Dan? ka ngayon? Ako, I'm particularly excited rin sa episode natin dahil sabi nga po ng ating regional director, back to basic tayo sa topic natin ngayong araw. Maganda nga ate kasi environment naman ang ating pagtutuunan ng pansin ng ating kapaligiran and paano ba ito nakaka-apekto sa ating health, di ba? So, since September na, ang dami na nating health events ngayon and of course, magpapasko na rin. So, maraming events and marami na namang tao ang nasa labas. Yes. So, ibig sabihin siguro nun, mas marami rin ang carbon footprints. Oo But nga hopefully not naman. Pero siguro ngayong episode, paaalalahanan natin ang ating mga audience kung paano ba natin maaalagaan ang sarili natin but at the same time, ang kapaligiran natin. Yes. Since ang dami na nating magiging celebrations ngayon, no? Darating na ang mga holidays, ang season of Christmas and pati na rin ang New Year. Ayun, magbabagong taon na naman. So, we have to be aware of our surroundings. Ano ba yung dapat nating hindi gawin para makapag-dagdag pa sa pollution. Sa pollution. Yes. Ayan. So, yan ang mga importante. At tatalakayin po natin yan mamaya with our program manager. Ngayon po, bago tayo dumako dyan, pumunta naman po tayo sa ating balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Idinaos ng DOH Bicol ang Regional Health Laboratory Network General Assembly, bagong logo ng RHLN inanunsyo. Award-winning health facilities ginawad sa IHOMP Conference 2025. Mahigit 1,500 ang na-screen para sa TB sa simultaneous active case finding activities sa Bicol. DOH Bicol sumali sa CSC Fun Run 2025 bilang parte ng selebrasyon ng 125th Philippine Service Anniversary.
breastfeeding mothers mula sa probinsya ng Sorsogon nakiisa sa sabayang pagpapasuso. Para naman sa mga detalye ng balita. Matagumpay na naisagawa ng Department of Health Bicol ang Regional Health Laboratory Network or RHLN General Assembly noong Agosto 28, 2025 sa Vela Hotel, Legazpi City. Ito ay nagtipon ng mga pampubliko at pribadong laboratorio sa buong rehiyon ng Bicol upang pasiglahin ang pakikipagtulungan, palakasin ang mga pamantayan ng laboratorio at isulong ang mga hakbangin sa kalusugan ng komunidad. Minarkahan din ang unveiling ng bagong Bicol RHLN brand sa pamamagitan ng paggawad sa mga nagwagi sa Bicol RHLN Branding Contest. Ang tatak ay nagdadala ng inspirational catchphrase na sarong siring para sa salud. Sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga serbisyo sa laboratorio at pagpapahusay ng mga resulta ng kalusugan para sa mga Bicolano. Itinampok sa assembly ang mga insightful presentations mula sa mga resource speaker na kumakatawan sa mga nangungunang institusyon. Mula sa Lung Center of the Philippines, sina Dr. Catherine Cowrie S. Calingo, Division Head para sa National Reference Laboratory for Clinical Chemistry, at Ms. Kelly Christine Makaibay, Medical Technologist 2, ay nagbahagi ng mga mahalagang impormasyon ukol sa National External Quality Assessment Scheme o NEQAS para sa Clinical Chemistry. 4 na health facility sa Bicol ang binigyang pagkilala ng DOH Health Facility Development Bureau sa Integrated Hospital Operations Management Program or IHOMP Conference na ginanap noong August 27 to 28, 2025 sa Best Western Plus Metro Clark Angeles City, Pampanga. Sa temang Achieving Excellence in Healthcare Delivery through IHOMP Standards, kinilala ang mga ospital at pasilidad ng kalusugan sa buong bansa para sa kanilang dedikasyon sa pagtataguyod ng mga best practices in health at pagsunod sa mga IHOMP standards at components. Kabilang sa ginawaran ng pagkilala ay ang Universidad de Santa Isabel, de Naga Incorporated Health Services Department ng Naga City para sa Domain 2 Ethics and Patients' Rights, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC para sa Domain 7 o ang Resource Management, ang Bicol Medical Center ng Naga City para sa Domain 3 or a Quality Measurement and Improvement at ang Bicol Regional and Geriatric Medical Center ng Cabusao, Camarines Sur para sa Domain 4 o Integrated People-Centered Health Services. Kinilala rin ang Health Facility Development Unit ng DOH Bicol CHD para sa kanilang IHOMP monitoring and evaluation, kasama ang mga best practices, milestones at significant accomplishments nito. Ang IHOMP ay flagship program ng DOH Health Facility Development Bureau na naglalayon na mapalakas ang management systems at procedures sa mga hospital upang pataasin ang kalidad ng essential healthcare. Para naman sa balita sa tuberculosis, may kabuuang 1,554 na individual ang na-screen para sa tuberculosis or TB sa isinagawang region-wide active case-finding activity ng Department of Health Bicol Center for Health Development noong Agosto 29, 2025. Ngayong taon, inuna ng National Tuberculosis Control Program ang mga benepisyaryo mula sa mga National Housing Project sites sa rehiyon. Ito ay bahagi ng nationwide simultaneous activity at sa pagdiriwang ng National Lung Month 2025 na may temang For a #TB-Free Nation, Youth Can #End TB, kung saan itinatampok nito ang mahalagang papel ng kabataan at ang kapangyarihan ng nagkakaisang aksyon sa pagsugpo sa tuberculosis. Ang aktibidad ay katuwang ng Provincial Health Offices, local government units, at Philippine Business for Social Progress o PBSP at National Housing Authority.
Ang mga benepisyaryo ay nag-avail ng libreng X-ray, gene expert, random blood sugar testing, blood typing at provider-initiated counseling and testing. Para naman po sa ibang balita, isinulong ng mga empleyado ng DOH Bicol CHD ang physical activity, unity at public service sa ginanap na CSC Fun Run 2025 noong September 7, 2025 sa Embarcadero, Legazpi City. Ang Fun Run ay parte ng selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary na may temang Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal at Galing para sa Bayan, na kinikilala ang mahalagang kontribusyon ng public sector workforce. Breastfeeding mothers mula sa probinsya ng Sorsogon ang nakiisa sa sabayang pagpapasuso sa ginanap na 2025 Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project Breastfeeding Month Celebration noong August 29, 2025. Sa temang Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems, ipinapaalala ng Department of Health Bicol sa publiko at sa mga breastfeeding mothers ang kanilang karapatan sa malayang pagpapasuso sa labas ng kanilang tahanan, maging sa opisina o sa komunidad man. Ayon kay Ms. Maita Mortega, Development Management Officer 4 ng Provincial DOH Office of Sorsogon, ang pagpapasuso ay masisiguro na healthy ang ating mga baby. Ang gatas ni mommy ay ang primary source of nutrition ng kanilang baby sa unang 6 na buwan o ang tinatawag na exclusive breastfeeding. Sa pamamagitan ng kanilang kinatawan, nagpaabot ng suporta sina Sorsogon Provincial Governor Jose Edwin B. Hamor at Sorsogon City Mayor Maria Esther E. Hamor. Bilang pagtatapos, pinasalamatan ni Dr. Luis Miguel Doloiras, Rural Health Physician ng PHO Sorsogon, ang lahat ng lumakok at mga health partner sa isinagawang aktibidad. Hinihikayat ng kagawaran ang mga nanay na suportahan ng exclusive breastfeeding para sa kumpletong nutrisyon ng kanilang mga anak na malayo sa sakit at undernutrition. At yan po ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So, ngayong episode nga po ay pagtutuunan natin ng pansin ang paksa na environmental health at kung ano ba ang mga healthy behaviors at mga polisiya sa pagpapalakas ng mga programa ng DOH para dito. So, abangan po yan sa pagbabalik ng ating chikahang pangkalusugan. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka katibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor.
Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka So, para sa ating ika-14th episode, ay ang ibibida po natin ay ang environmental health, kung saan pag-uusapan natin ang mga ang pag-aalaga sa ating kapaligiran at kalusugan. So, bilang maagang pagdiriwang ng World Environmental Health Day na gaganapin nga po sa September 26, ay bibigyang diin ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol kung bakit nga ba mahalaga na protektahan ng ating environment as well as ang mga epekto nito sa ating kalusugan. So, para ibahagi po sa atin ang mga kaalaman tungkol dito at mga programa, makakasama po natin ngayong araw ang ating Engineer 3 at Program Manager for Environmental Health ng DOH Bicol CHD, si Engineer Leia Angela R. Castillo. So, good morning po, Engineer, and welcome po sa ating 14th episode ng Chikahang Pangkalusugan. Kamusta Good morning, po? Ma'am Den. Thank you for having me here. And Maraming good morning po sa salamat. lahat na nakikinig sa ating live sa ating Facebook page. Ayan, advance Happy World Environmental Health Day sa ating lahat. Yes po, thank you so much, Engineer, at na-invite po namin kayo for this episode. Kamusta naman po kayo, first of all? I'm good. Yes, ayan. So, let's start with our general questions po. So, first, how does the environment affect our health and overall well-being? So, isipin na lang natin yun na yung environment natin ay isang life support system sa atin. Isipin mo from the air we breathe, Yes. the water we drink, and the food we eat, majority galing yun sa ating environment. Yes. And kapag degraded o polluted yung ating environment, mataas yung chance na ma-expose tayo sa iba't ibang uri ng sakit katulad ng leptospirosis, Ayan. which is madami tayo nagkaroon ng kaso Oo nga with the po. recent flooding. Yes po. And we have dengue. Yes. During rainy Dengue season, as well. madami din siya. Mm-mm. And of course, we have diarrhea and cholera. So, lahat ng yan related sa environment natin. Yes So, po. kapag malinis ang ating environment, Yes. tayo rin ay ligtas sa mga environmental health related diseases. Yes po. Kasi ang daming pwedeng makuhang or ang daming risk factors Yes, po nito. opo. So, kapag hindi tayo maalaga sa kapaligiran, ay babalik sa atin yung mga sa health, 'di ba? Yes, So, tama ka dyan, Ma'am Den. ang daming pwedeng makuhang sakit. Yung binanggit nyo nga po, Engineer, 'di ba? Yung mga alam na natin na sakit like yung leptospirosis and yung dengue. So, dapat ito yung mga types of diseases na dapat natin pagtuunan ng pansin. So, ayan, in today's age po kasi, Engineer, what are the prevailing environmental health issues that make us more susceptible to various diseases and hazards? Actually, we're dealing with several right now. We have air pollution na kung saan Yes. nakaka-trigger or nakaka-worsen ng asthma condition, and Ayan. it may even cause heart problems. Yes po. We also have unsafe drinking water. So, pwede ito magdala ng sakit na diarrhea and cholera. We Yes. also have poor waste management na Ayan. kung saan ito ay nagiging breeding sites yes ng mga po. lamok, ng mga rodents, na kung saan nagdadala sila ng sakit sa atin. And also, we have the climate change. Yeah. Na kung saan nagdadala sila ng napakalakas na mga bagyo, sunod-sunod na po yung mga bagyo na ating Yes may po. experience. At kapag summer season naman, sobrang init Yes yung po. ating nararanasan. So, lahat ng yan, dahil yan sa environmental conditions na meron tayo ngayon, na Apo. nararanasan talaga natin Yes. yung impact. Yes po. And sa mga binanggit niyo po, Engineer, ang understanding ko po dyan is yung mga simpleng we should practice yung mga simpleng pagtapon ng basura sa tamang Yes, sa Ma'am, trash tama. can, 'di ba? Tama Yung yun. waste segregation. Yun, waste segregation. Yes po, Malaking tulong Engineer. yun sa ating environment. Yes po, Engineer. And yung binanggit niyo po kanina, ang dami pong mga controlled na mga conditions na control naman nating mga tao. So,
So, it's up to us talaga, no? It's our healthy behaviors talaga na indicate kung ano ba talaga yung mangyayari sa ating environment and sa ating health. Yes. 'Di ba? So, ang dami po niyan. So, speaking of healthy habits, ano po ba yung mga specific or certain healthy habits and practices na kailangan nating ma-adopt, and ano ba yung kailangan nating maalis in order na ma-improve ang ating environment? So, small things matter. Actually, very simple lang naman yung pwede nating gawin. Actually, very doable siya. Yes yung po. simpleng hindi ka nagtatapon ng basura kung Ayan. saan-saan. Opo. Yan. Nagsisegregate ka ng basura. Yes So, po. you avoid the use of single-use plastics. Ayan. So, on the other side, you can do mga eco-friendly habits. Ayan. Oo. You are using mga bottle containers. Mga plastic Oo, bottles, ganyan. Yung mga reusable. Ay, yung mga reusable, yes. Yung mga aqua flask ba, Opo, ganyan. mga So, eco-friendly. very useful yun. Yung durable na food containers. Yes po. Kung nagbabaon kayo sa work or sa school. Malaking tulong na yun sa waste reduction. Yes Oo, po. sa ating environment. Malaki yung impact nun. So, Opo. small things matter. From that very simple step na ginagawa yun, mababawasan yung mga basura na napupunta sa ating environment. Yes. At mas nagiging ligtas tayo Yes. sa iba't ibang uri ng environmental health-related diseases. Tama po yan, engineer. And maganda po yun, na binanggit po natin yung about sa paggamit ng mga items, lalo na sa food. 'Di ba? Yung mga containers na pwede naman nating i-reuse. Yes. Kasi pangit po yung palagi na lang na magdi-dispose tayo ng mga materials na toxic sa environment, 'di ba po? Kasi nakaka-add din po 'yun sa mga danger sa ating health. Ayan. So, going on to the next question po, ano po ba ang how do our choices affect the environment and later on our health? Kasi sa pagkakaintindi ko po yung sinabi niyo po kanina, engineer, mukhang long term po ang magiging epekto ng yan yung tinatawag natin na climate change. Mahirap na po yan ma-reverse. Yes. Or at most irreversible na po yan. So how do we deal with these? And ano po ba yung siguro message na rin, initial message na rin natin sa audience about that? Sa atin, I promote na at our own level, magkaroon tayo ng mga initiatives, sarili nating initiative kung paano tayo makatulong sa pag-conserve ng ating environment. Yes Yun nga, po. yung pagsimpleng pag-reduce ng ating waste na napoproduce each day. Imagine, ilan tayo sa Yes. office. Oo nga Kung po. lahat tayo dito sa, let's say, mga nasa 200 tayo. So, each one of us nagko-contribute every day na sa waste, na napoproduce Yes. sa ating community. So, tayo, on our own level, we can do the mga eco-friendly habits, reusable bottle, Yes. reusable water, food containers, Opo. proper waste segregation. Yes po. Yung waste segregation, Yun kung yung- iisipin simple yun, pero hindi lahat Yes po. ginagawa yun. So, inaasa yung iba inaasa sa utility workers, which is mali. Yes. So, yung iba pa natin pwedeng gawin kung kaya natin mag-bike papuntang school or Ayan. to reduce yung carbon footprint Yes natin. po, yes po. Yung sa air pollution natin. Yes po. Ayun, yung mga simple lang naman na mga habits. Little things Yes, that can malaki make a yung huge impact. contribution nun Yes sa ating environment. Lalong-lalo na kasi I've been attending mga different meetings on solid waste management. Yes po. And isa sa challenge kasi na nai-encounter talaga ng mga LGUs natin is yung paghahanap ng lote na gagawing dumping site Ayan. sa ating basura. Oo. So, sobrang dami na natin ng basura. So, hindi kasi madali yun. So, meron yun consultation sa community. So, mostly ayaw nila kasi Yes dumping po. site, Opo. mabaho daw yan. So, ganyan yung mga challenges na nararanasan natin ngayon. Yes po. So, malaking tulong na makapag-reduce tayo ng ating basura na napoproduce every day. Yes po. And yes po, tama po kayo, engineer. Kasi our small actions can make a big impact Yes, talaga yes. sa ating environment. And hindi lang 'yon, yung health natin ay mas malilesen yung pag-emerge ng mga iba't ibang disease, Yes. 'di ba, engineer? So napaka-importante po yun kasi dito tayo sa kagawaran, and we have to promote talaga yung healthy behaviors natin. It starts with our small actions. Yes. So
ano po ba, engineer, yung kahalagahan ng yung celebration natin ng World Environmental Health Day? Well, September 26 pa naman po siya, but 'di ba, the earlier the better we start. So, pag may celebrations kasi, nagkakaroon tayo ng opportunity to emphasize the importance, lalo na sa September 26, the environmental health. Yes. So, gusto natin ipaabot sa ating kapwa na ang kalikasan at ang kalusugan ay magka-partner. Yes, opo. So, we are also dependent sa ating environment. So, kapag malinis ang ating environment, malayo po tayo sa mga iba't ibang uri ng sakit na maaring makuha dahil sa maduming environment. Yes po, ayan. So, I think, engineer, meron din po tayong mga upcoming events sa ating CHD na pwede nating i-share about this celebration. Yes, on September 22 to 26, we will be having a Environmental Health Regional Convention. Yes. Nagaganapin sa Sorsogon City. Apo. So, ang ating participants dito ay ang ating mga rural sanitary inspectors na kung saan sila yung ating lead implementors Apo. at the local level Apo. sa ating mga sanitation standards. Yes We po. will be also having on September 29, the World Environmental Health Day celebration in collaboration with the Health Promotion Unit Yes and po. the Dengue Program Prevention and Control. So, Ayan. yun yung aabangan natin sa mga susunod na araw in relation to the World Environmental Mental Health Day Health Day. celebration. Ayan. Yes. Ayan. Thank you so much, engineer. Actually, yan nga po yung question ko about kung ano ba yung mga activities natin sa DOH, and marami pa po tayong ibang ginagawa, like yung tell us more about yung monitoring nyo. Di ba, meron po tayong regular na monitoring sa ating mga provinces kung kamusta na yung situation ng, for example, yung kanilang water. Yung sa WASH po, engineer, pwede ba natin yun ma-share kung ano yung ginagawa nating mga activities about doon? Well, in terms of water sanitation and hygiene status ng Bicol Region, may mga challenging part pa din tayo, especially in water supply sources. So there is still community sa ating region na hirap pa din sa access to basic safe water supply and access to basic safe sanitation facility. However, sa program naman, we are doing our part para makapag-provide tayo ng mga iba't ibang technical assistance. Yes, So, in the form of capacity building, so we capacitate our partners in the local government units para ma-implement nila ng maayos yung ating sanitation standards sa kanilang mga locality. And we also have issuance of initial and operational permits sa ating mga water refilling stations para masiguro na ligtas at sumusunod sila sa sanitation standards natin. And of course, yung ating mga sanitation inspectors naman, nag-issue naman sila ng sanitary permit sa mga sa ating mga food establishments to ensure na sumusunod din sila sa ating mga policies, guidelines, and standards with regards to sanitation. Yung sa mga protocol. Yes. And of course, yung pag-issue ng health certificate sa ating mga food handlers na ginagawa ng ating local health office. Yes. Ilan lamang yan sa ginagawa ng program para masiguro na tayo ay ligtas in terms of the sanitation part sa ating mga kanya-kanyang lugar. Yes po. Ayan, tama kayo, engineer. Kasi I remember, nagkaroon din tayo ng major health campaign about World Toilet Day, di ba? November. Yes, and yun naman po, it's another parang part ng aspect ng program nyo na kung saan dapat meron tayong mga safely managed na toilet facilities. So, di ba po kasama na po dyan, engineer, yung sa ating ZOD or Zero Open Defecation. So, can you tell us po about that? So, yung Zero Open Defecation po, isa itong program ng environmental health na kung saan gusto nating ma-achieve yung each municipality dito sa ating region ay may access na sa toilet facility. Ayan. Wala na nag-open defecate. So, medyo malayo-layo pa tayo sa gusto nating goal. But however, ang ginagawa ng program, we provide fund support sa mga selected LGUs para makapagpagawa ng toilet facilities. Yung mga communities natin na walang resources, walang capability na magpagawa ng kanilang sariling toilet facilities. And of course, para ma-push na din yung mga selected LGUs na ma-achieve yung zero open defecation status. Yes po. So, maganda po yun kasi yung sa zero open defecation is talagang malaking part yun yung hindi lang yung sa pag-hand washing, kasama na po yung hand washing dun, and then yung clean source of water, dapat na-check din po yun, engineer. Yes. And then, of course, yung
ating mga, syempre dapat malaki pong parte talaga ang pakikipagtulungan with our local government units. Di ba po? They're a big part of this program. It's a collaboration actually. So, the Department of Health cannot do it alone. The Environmental Health Program cannot do it alone. So, kailangan talaga natin makipag-collaborate sa iba't ibang agency. Not just with the local government unit. I believe yung other national government agencies. May mga initiatives din sila with regards to WASH. Partnerships. Yes. May mga ginagawa rin sila for the improvement of water supply, toilet facility. Kaya we are very thankful for that. Kasi natutulungan nila yung ating communities na ma-improve yung kanilang WASH further status. improve. Yes po. Ayan. Kasi yung mga RSI natin, mga Regional Sanitary Inspectors, yun po yung ating from the LGU din, ano po, engineers. So, ayan, malaking tulong po talaga sila kasi sila yung nakakaalam ng situation sa baba. Ayan. So, speaking of, yung mga nabanggit nyo po ngayon ay part ng ating environmental health services, ano po, engineer, which are our initiatives sa ating DOH CHD, kung saan yung food safety, water quality, sanitation, air pollution and control, solid and hospital waste management, and climate change. So, meron pa po ba kayong ibang services na gusto pong idagdag na hindi pa po natin na-mention? Actually, lahat naman na yun yung talaga yung pinaka-focus ni environmental health program. Yes po. Though, Talagang at the national level, meron din included, kasama din sa environmental health, yung sa chemical and toxicology. Kasi may mga poisonous substances din tayo present sa ating environment, mga heavy metals. So yun din yung mga nagbibigay ng guidelines sa atin on how to manage pag may mga exposure sa mga ganon. Kasi bukod din sa air, water, quality natin, meron tayong mga heavy metals na yung mga present, chemicals, toxic, present sa ating environment. mga hazardous po na mga materials, ano. Ayan. Hindi ko na alam yan. Sa part po yun ng ano, no? Bago lang naman. Siguro kasama na rin yan sa capacity building. Ayan, sa mga TA. Ayan. So, next po ay paano naman po natin napagtitibay or nasa-strengthen ang pakikilahok ng komunidad, yung LGU na banggit na natin, at ilang stakeholders sa pagsulong ng environmental health. So, how do you? Actually, more on collaboration din talaga. Yun so, po talaga. importante din na nakikipag-collaborate tayo sa kanila. At yung coordination din ng bawat local government units sa ating mga programa. And yung mga national government agencies. So, kami, on the program, we provide capacity buildings and any technical assistance na kailangan ng ating mga partners and stakeholders, we provide. And also, yung pag-share ng mga data para malaman din nila, magkaroon sila ng picture kung saan pa kailangan tutukan. Kung anong province yung kailangan tutukan, anong munisipyo ang kailangan pa ng tulong with regards to a certain environmental health and sanitation indicator. So, it is more on a collaboration. And needs assessment na rin po, depende sa area kung ano yung minomonitor. So that we don't waste din yung resources natin. Ay maganda yan, engineer. Kasi yung resources natin, minsan limited lang. Minsan we have to request pa. So, it's very important to know the problem. The data. Ano yung data? So, yung data na minomonitor ng environmental health and sanitation natin through the FHSIS, kasi yung access to basic safe water, access to safely managed drinking water services, access to sanitation facility, access to safely managed sanitation services, at yung mga municipality declared as certified zero open defecation. So, yun yung mga data na sinasubmit sa atin dito sa region. Para magkaroon tayo ng picture kung ano na yung status natin with regards to WASH. So, yan po, engineer. Actually, may additional question ako about that. Yung mga sa toilet na facilities. Since gusto po natin na may access sila sa safely managed toilet facilities. So, ano po ba yung nagiging solution natin? Not just a quick fix, yung solution natin para mabigyan yun nga ng safely managed health facilities. I understand na parang meron pong tulong na naibibigay ang LGU, like yung sa pag-install, di ba, engineer, ng mga new facilities. Can you tell us about that? Actually, yung safely managed, may criteria siya. So, medyo challenging yung criteria niya. Lalong-lalo na dito sa region, hindi pa lahat merong dislodging services. Yung nadidislodge yung kanilang mga septic tank. So, isa kasi yun sa criteria para masabing safely managed. Tsaka yung toilet facility ay hindi shared sa other household. Dapat hindi po shared. Para
masabi na safely managed. Ayan. So may mga initiatives yung mga iba nating local government units na dati nagbibigay sila ng toilet bowl lang. So Opo. however, yung ibang households kasi ay walang resources para makapagpagawa ng toilet facility kasi it I requires din naman see. financial resources. Yes. So, yung iba nagkaroon ng initiative na nagpo-provide sila ng fund support sa I see. Opo. selected households na Opo. mapagawan sila ng sarili nilang Opo. toilet facility. Ang galing. Yes. Kasi po talagang power of collaboration. Yes. Nakatutok po talaga tayo kasama ang ating partners and of course ang LGU na tutok dito sa ating environmental health program. Maganda po yan, engineer. And speaking of participation and collaboration po, ano naman po ang gusto natin or may hingi po natin sa ating mismong community? Ano ba yung ma-help ng ating community para po dito na ma-improve ang ating health program sa environmental health? Ayun, cooperation din talaga. Ayan, huwag mag-practice ng open defecation. Ayan, Kasi opo. pag nag-open defecate tayo, Apo. nakocontaminate po natin yung ating mga water sources. Yes Kasi po. meron po niyan, matagal na daw nilang ginagamit yung kanilang water source, tapos biglang nagka-outbreak sila ng diarrhea. Opo. Dahil nga, may isang individual lang or dalawa, tatlo, di natin alam na nagpa-practice ng open defecation. Yes So, po. yung ganun lang simpleng bagay, malaki yung naging impact doon sa isang community. So, tayo, sa sarili natin, we practice proper sanitation and good hygiene. Yes, Ayan, opo. paghuhugas ng kamay, bago Opo. kumain, pagkatapos gumamit ng palikuran para hindi po tayo makaspread ng sakit sa ating Yes. community. Opo, yes po. May nabasa ako engineer somewhere na one of the pinaka-important na healthy behaviors is hand washing. Yes. Kasi 'di ba our hands are the most madumi? Exposed Most sa exposed, lahat. pinakamaduming Oo. part ng ating Diba, katawan. yun din yung pinapromote natin ng COVID-19, yung Yes. hand washing. Ayan. So, speaking of COVID-19 po, engineer, ang laki pong tulong ng wash. Yes. 'Di ba po? Meron tayong mga, ang tawag doon? Disinfection Teams. lang. Yes po. Yung mga disinfection teams. Yung mga disinfection teams. Nagpa-install ng mga hand surveillance. washing Yes. facility ng portable. Opo, yes. So, ang laking tulong po talaga nitong water sanitation, ano ba yun? And hygiene. Water sanitation and hygiene. Yes. Ayan. So, thank you so much, Engineer Sayang, sa inyong information about that. So, gusto ko lang pong i-expand. May time pa naman tayo, yan. So, gusto ko lang pong i-expand yung sinabi nyo kanina about our services. So, yun nga po kasi 'di ba ang dami na nating naging may pandemic, nagka-COVID-19 na tayo. Nagkaroon na rin po tayo ng iba't ibang calamities, 'di ba? You see Typhoon Christine and maraming typhoons na napagdaanan ng Bicol. So, malaking factor po talaga ang environmental health kasi if not for climate change, wala sana tayong mga ganitong disasters and calamities. So, I think that plays a huge part din po sa ating Yes. environmental health, diba? And yung gusto ko lang pong i-emphasize na maganda po yung community effort talaga. I think community effort is the largest factor para ma-resolve natin itong environmental health issues, diba po, engineer? Yes, at saka may mga private organizations din kasi tumutulong sa ating mga Ayan. community na hirap talaga Oo. sa wash access, sa Yes implementation po. ng wash. Opo. Like for UNICEF, nag-conduct sila ng wash training sa Camarines Sur. Yes po. Dahil dun sa nangyaring typhoon Christine. So we are very thankful for that na hindi tayo Yes. mag-isa sa Yes. endeavor in Opo. promoting the water sanitation and hygiene. Yung mga hindi man nating narating na mga communities, at least nararating din po ng Yes. mga private Yes. organizations. So, maganda po yun. Maraming salamat din sa ating mga partners, And, so yun po yung ating mga questions, And later on, we will be having a myth or fact segment. So, maraming salamat po, Engineer Leia, ang ating Engineer 3 at Regional Program Manager for Environmental Health. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Hello there, mga mommy. Let's go
healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan at kasama pa rin po natin si Engineer Leia. So, Engineer, hello po ulit. Dito na po tayo sa ating myth or fact segment. So, basically po, Engineer, magsasabi lang po ako ng statement and then sasabihin nyo po if myth or fact siya. Iko-confirm nyo lang po. So, it's parang true or false lang siya. Babasagin natin yung mga, bibigyang linaw natin kung ano yung mga truth sa mga false statements. So, number 1, myth or fact, ang communal toilets ay ligtas dahil magkakapamilya naman kaming gumagamit. Is it a myth or fact? It is a myth. Okay. So, kahit magkakapamilya kayong gumagamit, kung ang toilet facility ninyo ay hindi nyo nililinisan, Yes. hindi nyo na-maintain ng maayos, Yes. ay ito ay maaaring pagmulan po ng sakit. So, Yes. kung kayo ay maraming gumagamit ng CR, ito nga ay communal, Opo. make sure po na regular ang Yes. paglilinis po ng ating mga communal Ayan. toilets. Opo. Para iwas sa sakit po tayo. Opo, ayan. So, pag sinabing communal, yung isang CR po, Shared siya shared sa CR. ibang households. Ayan. So, mas dapat nating linisan. Yes, Diba? yes. Ayan. So, hygiene is number Hygiene. 1. Okay. So, next po ay ligtas uminom ng tubig mula sa gripo, bomba, o deep well, ayan, na hindi ito pinapakuluan. So, is it a myth or fact po? It is a myth. So, Okay. kahit kasi mukhang malinaw yung tubig natin, yung mga microbes kasi natin, hindi naman natin nakikita in the naked eye. Yes. So, mako-confirm lang sila through laboratory testing. So, dapat I see. siguraduhin po na we practice water safety, yung pagpapakulo ng tubig, Yes o yung po. paggamit ng water chlorination tablets. Ayan. Yes. Ayun po, engineer, yung water chlorination tablets, di ba po, we also give them out kapag Yes. in times of need. And We augment sa We ating mga augment, local government ayan. units. Alright. Para may magamit sila during emergencies, Ayan. during outbreaks. Opo. So, we have a supply for that po Yes. talaga. Ayan. So, maganda po yun kasi, parang filtration, rin siya, di ba po? Disinfection. Disinfection. Yes, ihalo, Ayan. yung Paano isang po tableta, yun? ilalagay mo sa isang 20 liters na tubig. So, Oh, yung malaking na container. blue na container, 20 Ay, liters parang yun. jug. Yes, yung blue jug. Okay. Yun, isang tableta sa isang blue jug. 20 ayan. liters na yun. 20 liters Para na yun. ma-disinfect siya. Nababago ba yung taste ng water? Sabi nila, may konting taste. Ah, dahil nga okay. sa chlorine.
Pero safety first. Safety first Yes, naman. So kung ayaw maganda niyo po chlorine, yan. pwede niyo naman pakuluan niyo yung mga tubig. Ayan, opo. Other option. Ayan. Thank you so much po. Ayan. So, next myth or fact po is, throwing one piece of plastic won't really make a big impact on the environment. Myth or fact? Myth. Of course, myth. Yes, kasi yung isang piece na yun, imagine, Opo. 1,000,000 na tao, tapos isang piece. Di meron na kayong 1,000,000 1 million. piece. No. O, makaklag na yung mga rivers natin. Isipin mo. Mapupollute na yung ating environment. Yes po. And hindi lang pala tayong mga human beings ang magsasuffer. Nakalimutan ko rin Yes. i-share. Marine life. Marine life, ayan. Yes. Mga ating animal life. So, yan. Talagang very important po talaga yan. So, next is, natural products always mean good products. Myth or fact? It is a myth. Apo. Kasi hindi lahat ng natural ay safe. Remember, sa ating environment, meron tayong mga toxic substances na Yes present. po, opo. So, importante na natetest, na-certify yung mga natural products na ginagamit natin Yes po. bago natin ito gamitin. Ayan. So, do we have, sino po ang nagte-test or nagsicertify po nun? I think we have the FDA for that. Ayan, yes po. Okay. So, maganda po talaga yan na kailangan dumadaan sa mga testing po talaga yan. Yes, Bago, Oo, pag-certify, Yes pag mga natural products, Yes bago nyo po. gamitin sa inyong mga katawan or bago ninyo inumin. yes po, ayan. So, malaking tulong ang FDA. Yes. Ayan. So, our last myth or fact is, recycling alone is enough to address environmental issues. Myth. So, Okay. nakakatulong yung recycling, but we also have to do other things like reduce waste, Yes po. reuse yung mga ginagamit natin. Reduce, reuse, recycle. Yes. So, yung recycle is just a piece of the sustainability puzzle. yes. So, we have to incorporate other initiatives para yes mas po. maganda yung effect nito sa ating environment. Yes po, ayan. Kasi actually ako po, very, interested po talaga ako sa topic na to. Kasi yung environmental health, gusto ko rin po yung simula bata na pag-aralan yung sa marine life, yung sa, yung sa yes. Very interesting. ano po kasi ako mahilig ako pumunta sa beach, ganyan. So, parang gano'n. So, ayun. So, bukod sa pag-protect ng ating yung environment sa city, sa metropolitan, dapat mapoprotektahan din natin yung mga beaches, ayan, yung Yes. natural resources natin. Talagang malaking part din po yun sa environmental Yes, health. malaki kasi yung scope ng environment. Malaking scope nga po, ang Yes. daming, parang nalilink siya sa iba't ibang health program din natin, di ba, engineer? I Kaya, work hand in hand with the dengue program. ayan, with the di ba po? leptospirosis program in terms of Yes. prevention. Also with the food and waterborne disease prevention and control Yes program. po. Actually, engineer, Yes. I'm glad you mentioned that kasi parang sa'yo na rin, sa program mo rin nakasalalay kung magkakaroon, Yes. kung maapektuhan yung Oo. pagtaas ng dengue, pagtaas ng lepto, etc. So, etc. it only means kapag may cases tayo niyan, there is a problem with the environmental health Yes. that we need to provide solution and intervention Yes. para ma-prevent na natin yung pagdami pa ng mga cases. Tama po kayo, engineer. And thank you so much po for mentioning that to our audience. So, I think we are down to our take-home message na po, engineer. So, last words of inspiration, encouragement sa ating mga viewers para po ma-promote natin itong ating environmental health. So, okay. So, yung World Environmental Health Day, sana yung ating initiatives, yung ating mga actions, yung ating pagmamahal sa ating kalikasan ay hindi lang natin ipakita during the celebration of the World Environmental Health Day. Yes. So, itong celebration po nito, ang purpose po nito ay mas mapalawak pa yung reach ng ating program. So, sana tayo lahat, may magagawa po tayo. Kahit ano pa yung posisyon natin sa work, ano pang estado natin sa buhay, may magagawa po tayo para mapanitiling ligtas, malinis, at masigla ang ating environment. So, sana pangalagaan po natin ang ating kalikasan at kapaligiran dahil kapag ito'y inaalagaan natin, tayo din ay magiging ligtas sa kahit anumang karamdaman. Ayan. So, maraming salamat po sa muli, Engineer Leia Angela R. Castillo, ang ating Engineer 3 at Program Manager for Environmental Health of DOH Bicol CHD. Maraming salamat po, Thank you, Ma'am Engineer. Den. Thank Ayan. you. So, marami po natutunan ng ating audience and I hope po na in the coming days po, mas ma-promote pa natin ang environmental Yes. health. Yes. And then, you can repeat po yung i-promote po natin ulit
yung ating magiging activity for September? Yes, on September 22 to 26, we will be having a Environmental Health Regional Convention in Sorsogon City with our rural sanitary inspectors and our environmental health program coordinators at the local level. And also on September 29, together with the barangay health workers, we will be having a celebration of the World Environmental Health Day in collaboration with the Dengue Program Prevention and Control. So ayan, so exciting. Ang daming ganap. Ayan. So, jam-packed ang ating September. Simulan na natin sa pag-promote ng environmental health. At ayan po ang ating naging chikahan kasama si Engineer Leia Angela R. Castillo, ang Engineer 3 at Program Manager for Environmental Health ng DOH Bicol CHD upang sakit ay maiwasan at kalusugan ay mas mapangalagaan. Naway pakatandaan po natin ang mga mahalagang impormasyon na dala ni Engineer Leia. Alalahanin po natin na higit na mainam ang may alam, kaya alagaan natin ang ating kalusugan at kapaligiran. So, ayan po ang ating chikahang pangkalusugan na 14th episode, tunghaya ng mga susunod na episodes sa DOH Bicol CHD Facebook page at sa PIA Region 5 Facebook page para sa dagdag kaalaman tungkol sa DOH health programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi namang iyahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicol Non. Ako po si Denise mula sa Communications Management Unit ng DOH Bicol at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. DOH-CHD, Servisyo Salud Bicol Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. DOH may dekalagdag na servisyo, madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, Serbisyo Salud Bicol Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Serbisyo Salud Bicol Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaibang maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyo, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa kan Department of Health.
serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na serbisyo, madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department